samahan ng pananampalataya ay may kanya-kanyang doktrinang itinataguyod o aral na pinaniniwalaan. At ang lahat ng ito ay nagsasabing ibinatay nila sa banal na kasulatan. Subalit alam ba ninyo na ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo ay may ganitong paratang sa samahang ito? Ibig niyo sabihin, kapatid na Rene, ay hindi lang pala doktrina kundi pati tuligsa, kinokopya nitong puno ng relihiyong papalit-palit ang pangalan? 100%. Michael, na nangopya siya. Abangan po niyo sa pagpapatuloy ng aming pagtalakay. Ganito kung magparatang ang mga manggagawa at ministrong ito na di umano, ang samahang ito ay nangungopya lamang sa aral ng iba't ibang pastor ng relihiyon. Subalit, ngayong gabi, inaanyayahan ko po kayong makiisa sa gagawin nating pagtalakay at pagbubulgar kung sino ba talaga ang nangopya ng doktrina ng maraming samahan ng ibang pananampalataya. Dito lamang po sa Weirdong Doktrina. Ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, isang maimpluwensyang samahan ng pananampalataya na sa loob ng maraming taon ng kanilang eksistensya ay nagbabandilang sila ang nagtataguyod ng aral na dalisay at batay sa banal na kasulatan. Subalit, alam ba ninyong sa likod ng mga pag-aangking ito ay ang katotohanang marami sa kanilang mga aral ay kinopya lamang sa iba't ibang samahan ng pananampalataya? Halimbawa po nito ay ang paraan ng kanilang pagbabautismo. Sila mismo ang umaamin na ang paraan ng kanilang pagbabautismo ay nakuha nila sa ibang samahan ng pananampalataya, gaya ng mababasa natin sa kanila mismong pasugo. May June 1986 edition, sa page 7, ay may ganito po tayong mababasa. Sometime later, he became a pastor of Presbyterian Church. Then he discovered another Protestant group, the Christian Missionary Alliance, known as the Disciple of Christ in the United States, which baptized its member by immersion. Knowing that this practice most closely adhered to the Bible, he joined the disciples and became an evangelist. Gayon din naman, isinasaad sa Liwanag Comics na naglalahad ng kasaysayan ng buhay ni Ginoong Felix Manalo. Tunghayan po natin ang nilalaman ng isang bahagi ng pahina 11 ng nasabing comics. Ang mga ito ay ilan lamang sa katunayan na sa nasabing samahan ng pananampalataya, ibinatay ni Ginoong Manalo ang kanyang katuruan ukol sa bautismo nang itatag niya ang kanyang iglesia noong taong 1914. Isa pa sa mga aral na ginaya nila sa ibang denominasyon ng pananampalataya ay ang pamamaraan ng kanilang pag-oordina o paghirang sa kanilang mga ministro. Masdan po natin ang mga larawang ito. Mapapansin po nating parehong-pareho ang pamamaraan ng ordinasyong isinasagawa ng samahan ni Ginoong Manalo at ng Iglesia Katolika. Hindi naman natin pwedeng sabihin ang Iglesia Katolika ang nanggaya sa kanilang practice sa paghirang ng kaparian sa Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo, sapagkat daang taonang nakatatag ang Katolisismo nang matatag ang samahan ni Ginoong Manalo. Katunayan pa rin ito, atin pong pansinin ang kanilang imbitasyon sa ikalimang taong anibersaryo ng kanilang samahan, kaalinsabay ng pagpapatong ng kamay kay Ginoong Felix Manalo. At gaya ng ating napag-aralan sa mga nakaraan nating pagtatanghal, ang pagpapatong ng kamay kay Manalo ay tutungkulin ng mga pastor ng iba't ibang iglesyang natatag sa kapuluan. Ang pagpapatong ng kamay kay kapatid na Felix Manalo natutungkulin ng mga obispo at mga pastor ng iba't ibang iglesyang natatag sa kapuluan, na ang mga ito ay ang mga kagalang-galang na Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guillermo Sarco, Nicolas Fajardo, Emiliano Quijano, at Rocky Bautista.
Ang atin pong nabasa sa screen ay katunayan lamang na ang Iglesia ni Manalo ay nasa impluensya ng estilo ng iba't ibang katuruan ng maraming sekta ng pananampalataya. Nanahayag ng formal na tanggapin ni Ginoong Manalo ang kanyang ordinasyon daw. Gayon din ang pagpapaliwanag nila sa kahulugan ng banal na halik na binabanggit sa paborito nilang talata, ang Roma 16:16. Panoorin po natin kung ano ang kanilang paliwanag ukol dito nang sila ay mapilitang sumagot sa katanungang ano nga ba ang kahulugan ng banal na halik. Kaya nga hindi magugustuhan ni Mr. Suryani yung binasa mong yun na pinalitan ng handshake, yung kiss. Ayaw niya doon. Pakinggan natin itong The Wycliffe Bible Commentaries sa page 1225. Ito po ang nakasulat. Whatever in modern cultures is symbolic of the deep affection Christians ought to feel toward each other, a kiss on the cheek, a warm handshake, a grasping of both hands, etc., is the equivalent of the apostolic command. Dito po ay ipinaliliwanag na anuman sa makabagong kultura na lumalarawan sa malalim o matinding pagmamahal na dapat iukol ng bawat Kristiyano sa isa't isa, katulad ng halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, o ang paghawak ng dalawang kamay, ang katumbas ng ipinag-utos ng mga apostol. Napansin po natin sila na mismo ang nagbulgar kung saan nila nakuha ang kanilang paliwanag ng di umano'y kahulugan ng banal na halik. Na sa halip na Biblia ang kanilang basahin ukol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng tinutukoy na banal na halik, ay ang buong pagmamalaking binasa ay ang Wycliffe Bible Commentary. Maging ang doksolohiya at mga awit sa kanilang imnaryo ay kanila lamang kinopya sa grupo ng protestanteng Christian Missionary Alliance. Kung mapapansin sa kanilang imnaryo, ang mga awit na ating natutunghayan ay lumalabas na inakdaan ng isang nangangalang Pilar Manalo Danao. Ngunit kung ating ihahambing ang mga nasabing awit sa mga awit na ating matatagpuan sa imnaryo na inilimbag ng Misyon Kristiyana, Christian Missionary, ating mapapansin ang halos magkatulad na mga nakalapat na titik sa mga awitin. Gayon may lumalabas na iba ang may akda ng mga awiting ito. Maliwanag na nangopya lamang ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ng mga awitin sa Misyon Kristiyana. Dahil mas naunang nailimbag ang imnaryo ng Misyon Kristiyana. At ito ay ibinulgar at pinatunayan din naman ng isang dating tagapangasiwa ng sekretariat ng INK na si Ginoong Milanio Gabriel sa kanyang isinulat na aklat na may pamagat na ang mga lihim at kabulaanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sa page 50 ay may ganitong mababasa. Ang mga awit ng INK, mga kinopya lamang sa mga imnaryo ng mga tunay na Kristiyano. Kung sa isang pagkakataon ay makadalo sa pagsambang Kristiyano ang mga INK, ay mamumulagat siya na hindi naiiba ang mga himig ng mga inaawit. At sa maraming beses ay pati mensahe ng awit sa mga awit ng INK sa kanilang pagsamba. Hindi dapat na magtaka ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo INK sapagkat ang mga awit sa INK ay kinuha lamang sa iba't ibang imnal ng mga Kristiyano.